At dito, nakahanda na yung kanilang form traveler para iakyat na dito sa unang poste ng cantilever. Sana all. Ito naman yung ilog na boundary. Sa kabila ang Minalin at sa kabila naman yung sa may Santo Tomas. Sana all. Alright, isang magandang araw sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo kung saan man tayo naroon sa bahagi ng daigdig at lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas dahil naglipana na sa paligid-paligid natin ang mga alam na dis. At sa pagkakataong ito, nandito po tayo sa bahagi ng Santo Tomas. Susubukan nating baybayin at maritisin ang mga latest development dito sa ginagawang NECR project or North-South Commuter Railway ng Pilipinas. Sana all. At sa parting ito, makikita natin ang palagi na nating nakikita na cantilever bridge or parts ng form traveler na kung saan ay gagamitin nila para dito sa may cantilever bridge. At dito makikita natin na nandito na yung mga kahon-kahon na para gagamitin sa paggawa ng cantilever bridge. At yan, makita natin yung mga bakal dito. Sana all. At sa bahaging ito, makikita natin na nakahanda na ang form traveler o baka nakaporma na. So anytime pwede na nila itong iakyat pag naging ready na ang ginagawa nilang poste. Sana all. Dahil kung makikita natin dito, ang poste ay kasalukuyan pa nilang inaayos o ginagawa o binubuhusan o sinisemento ang support o poste para sa cantilever bridge. At yan, makikita natin, mayroong dumaan na bangka, sinasakayan yan ng mga may-ari ng palaisdaan para magpatuka ng isda para sa akin. Pero para sa mga taga rito ay normal lang yan sa kanila. Pero para sa akin, hindi yan normal kasi hindi ako taga rito. Ayan, lumiliko na si kuya. Papunta na yan doon sa kanyang palaisdaan at may dala-dala silang mga patuka sa isda. Sana all. So dito makikita natin yung ginagawa nilang culvert na ngayon ay marami nang nakaparking na mga water lily or mga damo sa tubig. At kung makikita natin, yung sa kabilang poste ay mayroon na itong per head. Sigurado ko lalagyan naman nila yan ng scaffolding para naman buuhin. Ayan, mayroon na ngang scaffolding at para na yan sa ipapatong pa nila na kamukha ng isang box girder. Yan, kung makikita natin, kung naalala natin, ganyan din ang itsura dito sa kabilang poste nung nakuna natin ng mga video. Sana all. At dito makikita natin ang mga blocks na simento. Siguro ito yung pinagsasapin nila sa mga box girder na nilalatag nila dito dahil umaapaw na ang mga box girder doon sa kanilang casting yard sa may Sindalan. Kaya kinakalat na nila dito sa may erection area. Sana all. At dito makikita natin na ito yung bago dahil ngayon pa lang natin nakikita ito na andito na rin ang ibang mga parte ng form traveler. At ito yung ilalagay nila sa kabilang poste. Dahil dati wala pa naman ito, ngayon mayroon na at nandito na rin. Umabot na ang kinakalat nilang mga box girder. Nakailang ano na ito? 1, 2, 3. Sana all.
Yan, makita natin yung mga box girder na nakakalat dito. 1, 2, 3, 4. Di ko na mabilang. Tumakbo na siya. At medyo malaki na ang improvement sa bahaging ito. Kung makikita natin, medyo nag-color white na ang kanilang access rod at ang mga poste. Makikita na natin na kulang na lang ng mga per head. At yan, sa direksyon na po yan papunta doon sa may bahagi na ng Minalin. Dahil ang parting ito ay parte pa ito ng Santo Tomas. Ayan. So mukhang nakita natin na tinatambakan na yata nila ng mga buhangin dahil mukhang pumuputi na ang kanilang access road. Sana all. Yan, makita natin na nakahilira-hilira na ang mga poste at ditong parting ito nakikita natin na ito yung nakuna natin na mayroon na silang nailagay na mga pile cap at dito mayroon na ring mga box girder na nakalatag. At kung makikita natin yung katabi ditong palaisdaan ay wala ng tubig dahil siguro sa panahon na ito ay taga-harvest na ito ng mga isda sa parting ito. Marami na tayong mga palaisdaan na nakikita na wala ng tubig o na-harvest na nila ang kanilang mga alagang isda. Sana all. At sa bahaging ito, makikita natin na ongoing pa ang construction nila para sa mga poste. At makikita natin dito na yung iba ay mayroon nang nabuhos para sa pile cap at may nakatayo na rin na mga rebars para sa kolong. Sana all. At napapansin din natin na sabay-sabay nilang ginagawa ang ilang mga poste. Kumbaga, hindi nila iniisa-isa, pinagsabay-sabay nila. Kaya sabay-sabay din itong tatayo ang mga poste sa bahaging ito. Sana all. Kung makikita natin dito, mayroon itong ilog at itong ilog na to, ito yung boundary sa Minalin at sa may Santo Tomas. At kung makikita natin dito, mukhang ordinaryong poste lang ang ilalagay nila dito sa may ilog dahil hindi man siguro ito kalapadan ang ilog na ito. Wala namang pagbabago, mukhang ordinaryong poste lang dahil eksaktong-eksakto siguro ang distansya para sa isang span ng poste. So kung makikita natin dito na ito sa may ilog ay nilagyan nila ng mga sheet pile para temporary wall. So kung makikita natin dito, malaki na ang pagbabago sa parting ito dahil wala ngang baha, walang tagulan, hindi sila naistorbo sa pagtatrabaho. At kung makikita natin, napakadaming board pile ang ibinabaon nila sa bawat poste dito. Sana all. Tingnan nyo nga naman na puno ng board pile ang isang hukay para sa pile cap dahil malambot nga ang lupa dito. Kaya ganoon na lang kadami tinadtad nila ng board pile ang mga poste. At kung makikita natin dito, andito yung ibang mga equipment nagkakalat. Kung mapapansin natin, mayroon na silang nilalatag dito. Sigurado ako na hindi ko alam kung ano yang mga kinakalat nila dyan na nakikita natin. At itong bahagi ito ay ini-improve na nila ang kanilang access para siguro magkakaroon na ito na Sana all. file. At kung makikita natin sa unahan yung mga equipment na yan, di ko nga alam kung sa CP-in-1 na yan, mukhang sa CP-in-1 na yan mga equipment na nasa unahan. Yan. So connected na itong dalawang kontrata dito, ang CP-in-1 na nanggagaling ng Apalit at ang CP-in-2 na nanggagaling sa may Santo Tomas. So dire-diretso na ang kanilang access para sa construction ditong parte na ito. Ito po yung pinaka latest update natin dito sa bahagi ng Santo Tomas, Minalin.